Yo, what's up sa inyo guys? Welcome back to our channel, Feeding Frenzy TV. So ngayong araw ay magbabalot pala tayo ng isda. Ito yung mga gapis natin guys, no? Gapis na red lace. At ibabalot natin to kasi meron tayong kaswap, no? Gagamba actually yung isuswap niya sa akin. So magpalit kami. Bigay ko tong gapis kanya at bigay niya yung gagamba sa akin. Kaya tara guys, simulan na natin. Okay, time lapse muna natin guys kasi medyo natagalan talaga ako sa pagbabalot lang ng isda. Umabot tayo ng 4 na minuto bago mabalot itong mga isda natin na dadalhin natin dun sa Kiwalan. Dito tayo pala sa Tambakan. At nasa mga 15 to 20 minutes ang oras ng biyahe mula dito. Kaya naman, excited na talaga ako na makita yung mga gagambang yon upang tayo ay makapag-spider vlog na. Pagkatapos ko nga mabalot lahat ng isda na dadalhin natin, ay tumungo na agad ako sa labas. Pero before muna pala tayong patuloy sa ating paglalakbay dun sa pupuntahan natin, tiningnan ko muna ang ating panahon. At buti naman, maaliwalas, kaya tayo na't magpatuloy sa paglalakad. At matapos nga ng ilang minutong paglalakad ay sa wakas nakasakay na rin tayo ng jeep. Enjoy ko na rin pala ang tanawin dito sa gilid. Shoutout na nga rin pala kay Manong Driver sa paghatid sa atin dun sa ating patutunguhan. At maya maya nga ay nandito na tayo sa Granex sa may crossing ng Kiwalan. Talaga namang napakaliwalas ng panahon ngayon. At agad na nga rin akong sumakay ng badya. At shoutout nga pala kay Manong sa paghatid sa atin. At narating ko na rin sa wakas ang bahay ng mamang to upang palitan ng kanyang mga gagamba ng aking isda. At ito na nga ang moment of truth na pinakahihintay natin. Nung mapapasakamay ko ng mga gagambang hindi ko nawawagan ng ilang mga taon. Kaya naman pinagmasdan ko agad sila ng maigi. At hindi ko talaga mapigilang mamanga sa kanilang mga natatanging kulay. Napaka-nostalgic talaga sa feeling kaya naman di ko mapigilang matuwa. Papasalamat nga rin pala ako sa mga residente dito sa Kiwalan dahil sa mainit nilang pagtanggap sa akin dito. Di ko na rin maranasang maging out of place. Kaya naman nagkikipagkwentuhan pa ako dito sa kanila ng mga ilang minuto. Papasalamat na nga rin ako kay kuya dahil sa mga solid na gagamba binigyan niya sa akin. Nakikihalo-bilo na rin pala ako sa mga katropa niya. Di ko inaasahang uso para sa kanila ang gagamba. Kaya naman nangunguha din sila ng gagamba sa gabi. At nagbabakas sakaling makakuha rin sila ng mga malalaki. At mabilisang shoutout nga din pala sa mamang to na binansagan dito sa kanila na bilang Boy Damang. Siya na rin pala ang nagpapatunay sa katagang just sit back, relax, and worry no more. At dahil mahirap ang buhay, kailangan din natin magbiro minsan. At nagpaalam na rin pala ako sa kanila at ako'y umuwi na. Nang ako'y makauwi na sa amin ay naisipan ko numeretsyo na rin sa bakod ng aming kapitbahay. At ako'y namitas ng isang pirasong dahon ng niyog. Ang tawag pala dito sa amin ito ay lukay. At nang ako'y lumingon ay saktong-sakto dahil nakikita rin ako ng posporo na malamang sa malamang ay magagamit natin sa paggawa ng bahay ng mga gagamba. Kaya naman dumiretso na agad ako umuwi sa aming bahay. At nang masimulan ko na rin ang paggawa ng bahay ng mga gagamba. Pero pagdating ko nga dito sa aming sala ay medyo madilim pa. Kaya naman pinag-on ko na yung mga switch upang lumiwanag na. At nang lumiwanag na ay dumiretso na agad ako dito sa aking eco bag para makuha ko na ang mga gagambang aking inasam-asam. Sinubukan ko silang kilalanin ng isa't isa. At di ko akalaing sa tagal ng panahon ay naalala ko pa rin ang mga pangalan nila. Meron nga ditong Black Knight, Red King, Marka 1, Marka Espada 1, 2, 3 at iba pa. At dahil nga sabik na akong mapagapang sila sa kamay ko ay naisa-isa ko na silang i-unbox sa mga kinalalagyan nila. Pero bago ko ginawa yun ay inuna ko munang gawin ang pansamantalang bahay ng mga gagambang ito. Kaya naman kinuha ko na isang pirasong dahon ng niyog at sinimulan ko na ang pagdedesenyo. Matapos nga ang ilang segundo ay natapos na rin natin agad ang magiging pansamantalang bahay ng ating mga gagamba. Kaya naman itutuloy na natin ang pag-unbox sa mga gagambang ito mula sa mga pinaglalagyan nila. At ang una kong binuksan ay ang Black Knight na ito. Napaka-solid talaga ng itsura niya. Sa lahat pala ng mga gagamba ay ito ang pinaka-paborito ko dahil bukod sa katagang Black is Beauty ay natatangi rin ito. Pagkat ito ay mabilis, malakas at matapang pa. Kaya naman for me, the best talaga ang Black Knight o itima na gagamba. At nang matapos ko na ngang mailipat to sa kanyang lalagyan ay sinunod ko na rin ang Red King o pulahan na gagamba. Isa rin pala to sa pinakamagandang uri ng Orb Weaver. Dahil bukod sa natatangin itong ganda at tingkad na kulay, ay kilala rin ang gagambang ito bilang isa sa pinakamabilis, pinakamatapang, pinakamahusay at pinaka-agresibong gagamba pagdating sa labanan. Kaya naman the best din talaga ang Red King
tingin kung kulay, kagandahan at husay lang ang pag-uusapan. Nang sinunod ko na ang in-unbox ang pangatlong gagamba ay isa rin itong Black Knight. At dahil na-explain ko na kanina ang mga katangian ng Black Knight ay hindi na natin to patatagalin pa. Kaya naman isunod na natin ang pang-apat na gagamba. Isa pala itong markaunong pula-pusod na gagamba. At ang tawag pala nito dito sa amin sa Mindanao ay isang gagambang Bisaya. Ang gagambang ito ay mahihahalin tulad sa isang butterfly o Pokemon na gagamba dahil sa puting marka na makikita sa kanilang likuran. At ang panglimang gagamba na ating bubuksan ay tinatawag na taga-mais. O sa Tagalog ay tinatawag nila itong gagambang mais. Dahil bukod sa matingkad nitong kulay na dilaw na katulad din ng mais, ay madalas din itong makikita sa kamaisan. At alam nyo rin bang meron ding gagambang mais na bihira nyo lang makikita? At ito nga ay ang gagambang mais na tala. At kilala rin ang gagambang mais bilang palaban, matapang at malakas sa pagdating ng labanan. Kaya naman goods rin talaga ang taga-mais na gagamba. Kaya ano pang hinihintay ng mga newbies dyan? Maghanap na kayo o bumili ng ganitong klaseng gagamba at isama nyo na rin to sa inyong mga spider collection. At napakadali lang palang ma-identify ng gagambang mais dahil sa tuldok na nasa kanyang likuran na nagmimistulang dumino ang itsura dahil sa apat na tuldok na talaga namang natatangi. At ito na nga ang top 3 favorites ko kasama ng Red King at ang Black Knight. At ngayon naman ay tingnan natin ang panglimang gagamba. Isa pala itong tigrihan na alam naman natin na isa sa pinakamaangas at astig na gagamba. Dahil bukod sa malatig din itong marka sa kanyang likuran ay madalas din itong kinukondisyon para sa laban. At nais ko lang sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng tiyuhin ko mula sa kabataan niya. Dahil ito ay nagpapatungkol sa tigrihan na gagamba na kanyang nakitang namamahay sa isang malaking bato. At kaya naman tinawag niya itong gagambang bato na base sa kanyang paglalarawan ay isa itong malaitim na tigrihan. Kaya naman isa ito sa pinakabihira lang makikitang gagamba sa panahon nila. At nang sinubukan na nga nila itong ilaban ay nagulat sila sa kanilang nakita. Dahil nagmimistula itong one hit delete kung lumaro. At sa pagkwento ng aking tiyuhin sa akin ito ay di ko talaga napigilang mamangha. Sa galing ng kanyang tigrihan na gagamba sa pakikipaglaban ay nagmistula itong bida sa isang kwento. Base sa pagsasalaysay ng aking tiyuhin sa tuwing nilalaban daw nila ang gagambang ito ay palagi daw itong natutulog. Ngunit sa tuwing may nararamdaman daw itong gumagapang sa stick na nagmula sa kanyang likuran ay wala pang 3 segundo ay sinusunggaban niya na agad ito. Hindi pa nga uso ang G-load ng panahong yun pero ganun nakagaling kanilang mga gagamba. Lalo na ang maitim na tigrihan na pagmamayari ng tiyuhin ko. Kaya naman madalas daw silang nananalo kapag sila'y dumadayo ng laban ng gagamba. At nang sila nga'y dumayo ay nagkaroon ng tapatan sa pagitan ng malaitim na tigrihan na gagamba ng tiyuhin ko at ng kanyang magiging katunggali. At alam nyo ba kung anong klaseng gagamba ang makakalaban ng gagamba ng tiyuhin ko? Isa rin pala itong tigrihan pero mapula ang mga galamay. Nang tinanungan nila kung saan nila nakuha ito ay sinabi nila sa damuhan daw na tinatawag na isang hagunoy. Ngunit nung nilabas na ng tiyuhin ko ang panlaban niyang gagamba sa kanyang pitak ay nagulat sila sa kanilang nakita dahil tumambad sa kanilang malaitim na gagambang tigrihan at pagmamayari ng tiyuhin ko na sa tagal-tagal na panahon na sila ay nangunguha ng gagamba ay ngayon na daw sila nakakita ng ganong klaseng gagamba. Kaya naman nang tinanong nila ang tiyuhin ko kung saan daw niya ito nakita ay nagsinungaling ang tiyuhin ko dahil sa halip na sabihin niya ang totoo na nakuha niya ang gagambang to na nagtatago sa isang malaking bato ay sinabi niya na nahanap lang daw niya ito sa isang niyog. Kaya naman kumasa agad ang kanyang galaban para labanan ng kanyang gagamba. Nang magsimula na nga ang laban ay nagulat sila sa ipinapakitang tapang ng gagamba ng tiyuhin ko. Nagkaroon ng pigaan at sakmalan na nagaganap na talaga na may kinatutuwa ng mga nandoon. Ngunit sa huli ay walang sinabi ang gagamba ng kalaban sa tigrihan ng gagamba ng tiyuhin ko sapagkat lutbi ang inabot nito. Pero sa mabuting palad ay hindi nila tinuloy na kainin ang gagamba ng tiyuhin ko ang gagamba nila. At nabawasan din pala ito ng isang galamay. At kaya na may tinanghal na panalo ang gagambang tigrihan ng tiyuhin ko. Labis na namangha ang mga kalaban nila sa pinapakitang galing ng gagamba ng tiyuhin ko. Kaya naman gusto nila itong bilhin mula sa tito ko ngunit hindi siya pumayag. At nang nakalayo-layo na sila sa paglalakad ay sa wakas sinabi na nila ang totoo kung saan nila nakuha ang gagambang iyon. Kaya naman sabay-sabay silang sumigaw ng mga kasamahan niya na ang taga-niyog na gagamba ay taga-bato. Na malamang sa malamang ay kinagugulat iyon ng mga kalaban nila ngunit wala na silang magagawa dahil huli na ang lahat. Pero nung tinanong ko nga ang tiyuhin ko kung nagtagal ba sa kanyang gagambang yun ay sinabi niya ay hindi. Dahil isang araw na naiwan niya ito kung saan-saan sa kanilang bahay huli na ang lahat sapagkat ito ay pinagpiestahan ng mga langgam. At doon na nga nagtatapos ang misteryosong malaitim na gagambang tigrihan ng tiyuhin ko. At sana ay nagustuhan niyo po ang kwentong naihindog ko po sa inyo ngayon. Abangan niyo rin pala yung mga susunod na spider vlog natin. At huwag niyo rin palang kalimutang mag-like, share, and subscribe sa mga videos natin sa channel na ito.
Sa next spider vlog pala natin ay susubukan natin pagkainin mga gagamba natin ng mga ipis. Kaya abangan nyo lang ang mga susunod na vlog natin guys. At huwag kayong mawawala. Hanggang sa huling pagkikita. Paalam!